Magandang gabi po sa inyong lahat. At Evening. usapan po natin ngayong gabi yung nurturing your relationship with God. Ayan po. Paano po natin manonurture ang ating relationship sa Panginoon? Meron pong konting kwento. May isang babae na nahiligan magtanim ng isang halaman. So, nung tinanim niya yung halaman, nilagay niya ng magandang lupa, nilagay niya sa bintana, tinatamaan ng araw, nagdidiligan niya, at natutuwa siya dahil nabibigyan siya ng konting relief, no? Nare-refresh siya dahil meron siyang pinagkakaabalahan. Pero dumating yung panahon na naging abala rin siya sa kanyang pagtatrabaho at hindi na niya masyadong nabibigyang atensyon yung kanyang halaman. At unti-unti, yung halaman nagkaroon ng reaction, no? May reaction yun pag napabayaan mo eh. No? Kanyang ilang mga dahon nag-umpisang maging kulay brown, sign na may pagkalanta, no? At yung consistency ng kanyang pag-aalaga dumalang ng dumalang hanggang sa napagpasahan niya na itapon na lang yung halaman. Pero isang araw nang maikwento niya ito sa nanay niya, tinanong siya ng nanay niya na kamusta na yung halaman mo? Sabi niya, Nay, napabayaan ko nga eh. Merong mga namamatay-matay na dahon, gusto ko nang itapon. Ang advice ng nanay niya sa kanya, ay, sabi niya, wag mong itatapon. Ang gawin mo, ang sabi ng nanay niya, yung mga parte ng dahon na nalanta, gupitin mo. Alisin mo lang kasi may mga natira pa namang kamong green. Tapos, unti-untiin mo lang siyang dilig-diligan, no, para mabuhay uli. Sinunod niya yung payo ng nanay niya. After 3 weeks, nakita niya na may pagbabago nga na nangyari doon sa kanyang halaman. Bumalik uli yung sigla ng kanyang kulay, no? Yung from kulay brown, unti-unti, nagsulputan uli yung mga kulay green na kulay. Kaya ko po kinuwento sa inyo yan kasi isa yung metaphor ng ating relationship sa Panginoon. At yan po ay hindi lang sa Diyos. Anumang relationship na pinapasok ng isang individual, meron pong kaakibat na obligasyon na ito po ay kailangang pagtuunan ng pansin dahil pag hindi mo inalagaan ang anumang relasyon na pinasok mo, mapa sa Diyos, mapa sa mag-asawa, mapa sa mga anak, meron pong lilitaw na ebidensya. No, pag pinabayaan mo yon, meron pong katulad ng halaman na nagkulay brown na yung ilang bahagi ng kanyang mga dahon, pagka ang relasyon na pinasok natin sa umpisa lang natin inaalagaan at later on nagpabaya tayo, meron pong epekto yan mga kapatid. Merong sign of negligence ika. Okay? Anything na nineglect mo sa bahay, sa sakyan, sa kalusugan mo, anything na you neglect and fail to pay attention of, meron pong reaction yan mga kapatid. No? Bahay mo, pag nilineglect mo, hindi mo nililinisan, hindi mo nakakakita ka na ng mga sign ng pag-aanay, hindi mo pinibigyan ng attention, magugulat ka na lang. Katulad itong amin pong lalagyan ng ng plato. No? Kinain ng anay yung buong likod. Bumagsak na yung lagayan ng plato.
yan sa wall namin. Saka lang ako natauhan na talagang kailangan na bigyan ng treatment yung aming buong bahay, mga kapatid, na pest control. So, ganun din po ang ating relasyon. So, sa Diyos, mga kapatid, pagka nagkaroon po ng neglect, bakit ba minsan maganda pa yung mensahe ko sa inyo kaysa sa Sunday church, no? Parang iba ata. Kaya ng ano ng Panginoon. Parang ako nag-i-enjoy ako sa sinasabi ko. No? Siguro pwede ko ulit mensahe ito sa church, no? Kasi po, katulad ng sinabi ko kanina sa simbahan, ano naman ang saysay na alam nating malapit nang babalik ang Panginoon, pero yung pamumuhay naman natin ay hindi naman umuugnay sa kaalaman at kapahayagang ibinigay ng Diyos sa atin na talagang malapit na siyang babalik. At po, sabi ko nga, kung naniniwala tayo malapit ang babalik ang Panginoon, higit tayong nagiging masigla, nagiging mas maalab, nagiging mas mabungahin tayo na mananampalataya. Pero kung bukang bibig lang nating babalik siya at hindi naman nagre-reflect sa buhay natin, yun po ay hindi makatotohanan. No, kaya nga sabi ni Brother Jackson while I was listening to his message last night, any Christian who profess to be a believer of this message and are not in great expectation of the coming of the Lord, he is a hypocrite, sabi ni Brother Jackson. Kasi yun naman ang ating goal talaga eh. Wala tayong ibang hangad sa buhay na ito kung hindi, kung datnan nating buhay ang pagdating ng Panginoon, makasama tayo. Yun ang pinaka-goal natin, mga kapatid. So, ang ating pong tema ngayong gabi ay nurturing your relationship with God. Buksan natin ang ating Biblia siguro ang umpisahan natin basahin is Matthew 13. Hindi muna itong John, no. Dito tayo sa John, Matthew 13, mga kapatid. Basahin natin. Right? Ang sabi ng Biblia sa Matthew 13 verse 2, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat. And the whole multitude stood on the shore. Then he spake many things to them in parables, saying, behold, a sower went out to sow. As he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no deep depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has an ears to hear, let him hear. So, dito po makikita natin sa apat na uri ng lupa, isa lang ang talagang nagbunga, no? Yung pong itinanim doon sa matabang lupa. Pero kulang kasi ang picture ng parable na to eh. Hindi naman pwedeng kahit nagtanim ka sa matabang lupa, kusa siyang uusbong, kusa siyang mamumunga nang hindi mo inaalaga. Diba? Kailangan po may pag-aalaga talaga. Merong tinatawag na watering of the seed by the word, no? O watering by the word of God. Tubig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi po ni Pablo dito sa Ephesians, no? Basahin natin, Ephesians chapter 5. Yang binhi na yan, kahit itinanim sa matabang lupa, kung hindi yan dinidiligan, mga kapatid, mamamatay din yan eh. No? Kaya kailangan may pagdilig na magaganap. Dito po sa Efesos 5:26, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So, ang salita ng Diyos, tinutulad sa isang tubig. No? At ang tubig, ang epekto niyan ay it refreshes, mga kapatid, it nourishes, di ba?
It quench your thirst. At saka it gives life to anything na itinatanim. Actually, ang tao pwede siya maglast maraming araw ng walang pagkain, no? Pero hindi siya makakatagal ng ilang araw nang walang tubig, 'di ba? Kaya ang pinaka-essential, no, maliban sa oxygen na para ang tao manatiling buhay, tubig talaga eh. No, ngayon kung ang mananampalataya nagpapabaya, no? Kaya sabi ko nga kanina, yung babae, nung wala na siya masyadong panahon, hindi na niya masyadong naaalagaan yung kanyang tanim, yung kanyang halaman. Diba? Merong sign of negligence na kasi meron ng brown color doon sa dahon eh. Diba? So, ang isang mananampalataya, pag hindi na siya nadidiligan ng salita ng Diyos, mga kapatid, or yung salita ng Diyos na naipunla sa kanya, hindi nadidiligan, no, merong siya mismo ay hindi gumagawa ng paraan para madiligan yon, mga kapatid, meron siyang negligence. Meron ng mga sign na dilitaw kung paanong yung tinatawag na different color, no, ay lalabas, ang dapat ay green tapos nag-brown. Sa isang Kristiyano, may epektong ganito, no? Pwede na siyang maging doubtful. Pwede na siyang maging fault finder. Pwede na siyang maging lazy to read the Bible or lazy in terms of going to church. No, dati walang malayo sa kanya, walang oras 'yan. Talagang pagdating sa gawain ng Panginoon, maalab 'yan. Pero pag siya mismo hindi na niya ninonorish yung kanyang relationship sa Panginoon, yung kanyang relasyon sa Panginoon, merong sign of negligence na 'yan. Merong makikitang outward evidence ng negligence, mga kapatid. No? Pwede na yung maging worldly, karnal, no? Mag-iiba na yung kanyang paningin sa gawain ng Panginoon. Pero hopeless ba siya? Hindi po. Katulad ng babae na pinayuhan ng kanyang nanay, huwag mong papatayin ang wika ng nanay. No? Gupitin mo yung mga bahagi ng dahon na kulay brown, tapos diligan mo ng pakonti-konti. So yung mananampalataya na nawawalay sa gawain ng Panginoon, hindi sila hopeless. No, kaya nga ang trabaho natin bilang mga nananatiling malakas, ipanalangin sila at mahikayat na bumalik uli. 'Di ba? Na ma-realize nila na hindi pa naman huli ang lahat eh. No, na para hindi sila makabalik sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, no? Kaya yan ang obligation natin. We have to encourage yung mga weakling believers na balik kayo. No? Hindi pa naman tapos ang biyaya ng Panginoon, di ba? Ang iba, meron akong mga in-encourage. Sabi nila, Pastor, baka late na po. Baka hopeless na po kami. Sabi ko, bro, walang hopeless sa isang tao na gustong bumalik sa Panginoon. Pastor, welcome pa po ba kami sa church? Sino may sabing hindi kayo welcome? Sabi ko. Oh, normally kasi yun ang iniisip ng isang tao pag matagal nang hindi nakakapagsamba. Yung they are out of the loop, hindi na nila alam kung ano yung mga nangyayari. No? So ang feeling nila, baka naman pagpasok namin ng simbahan, ang lahat ng mata nakatingin sa amin. Usually, ganun yung mga maiisip, di ba, mga kapatid? Yun yung tinatawag na sign of negligence, mga kapatid, no? Katulad niyan, ang totoo niyan, kahit sa Zoom natin, no? Sabi ko nga, anong reason ng isang believer ngayon, kahit nasa malayong bansa siya, na hindi siya makakaya ng salita ng Diyos? Wala siyang reason eh. Bakit po? Lahat ngayon, we're aided by technology. No, wala na yung distance. Distance now is not an issue anymore. 'Di ba? Wala ka ng rason, yung pwedeng sabihin busy ka kasi kung nagtatrabaho ka at tinamaan ng trabaho mo yung service, no, pwede mo namang panuorin na yung mga uploaded sermons para makakain ka pa rin. 'Di ba? So, wala ka ng excuse ngayon na hindi mo makain ng salita ng Diyos. Kasi sino sa atin ang walang cellphone?
Sinong individual, lalo pa sa Pilipino, Diyos ko naman, ang Pinoy pa mawawala ng cellphone, maya't maya nag-upgrade yan, di ba? Di ba? Isa nga sa pinaka-active sa social media, Pinoy eh. Di ba? Sa buong mundo, ang Pinoy talagang active sa social media. Baka more than half of the Filipino population are on social media, mga kapatid. Okay? So, walang reason ang sino man na hindi siya makakain ng salita ng Panginoon. Ngayon, bakit kailangan mong kumakain ng salita? Ba't kailangan dinidiligan mo yon? No? Kasi nga, ang sabi ko, if you neglect, mga kapatid, to nurture your relationship with God, huwag mo sasabihin sa akin na palagi kang malakas. Hindi. Dadatnang ka ng panghihina, dadatnang ka ng maraming pwedeng dumating sa buhay mo na baka mabigla ka na lang, hindi ka handa, you are caught off guard, no? Manakaut ka ng pagsubok ng kaaway, mga kapatid. Dahil nga, hindi mo minurture, hindi mo pinanatiling malusog at mataba ang iyong relasyon sa Panginoon. Buksan ngayon natin sa John 15, yung supposed to be na babasahin natin kanina. Mga kapatid. Alright? So, importante po na ang halaman no ay tinatanim natin sa matabang lupa. Pagkatapos ang isang nakita ko din doon sa talinghaga ng Panginoon, ang sabi doon sa isa, wala siyang malalim na ugat. Walang deep roots ang sabi, mga kapatid, no? Kung tignan niyo, balikan niyo doon sa parable ng Matthew 13. It did not have much or deeper roots, no? Ang isang halaman na malusog, habang tumatanda yan, ang kanyang ugat palalim ng palalim ng palalim ng palalim. Okay? Naghahanap yan ng mas matitibay na makakapitan, no? Kung obserbahan niyo yung mga halaman, mga puno na tumatanda, mga kapatid. Pag hinukay mo yan, hindi po 6 feet lang ang kanyang ugat. Napakalalim ng ugat. Kasi yan ang nature ng puno eh. No? Gusto ng puno maging secure siya. Kaya habang siya tumatanda, no, lumalalim. Tapos, lumalawak yung kanyang ugat, nag-i-spread. Kaya minsan, di ba, pagka nagpatayo ka ng bahay at may puno doon, pag nirenovate mo yung bahay, magugulat ka na lang, sa ilalim ng bahay mo may ugat ng puno kasi umabot na yung kanyang roots, no, kung saan-saan, mga kapatid. Kasi yun nga ang tendency ng puno eh, habang tumatanda yan, mga kapatid. No? Yan ay metaphor din na habang tumatanda ang isang mananampalataya, dapat lumalalim at lumalawak yung kanyang ugat, which is yun ang security niya, yun ang kanyang stability. Di ba? So basahin natin sa John 15. Ang sabi ng Panginoon, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Ano ibig sabihin ng He takes away? Kung ikaw ba nakakabit kay Kristo, mawawala yung kaligtasan mo? Hindi. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. At may dahilan kung bakit itong bahagi ng mga tangkay, no, ay hindi nagbubunga, mga kapatid, no? Pwede pa lang hindi magbunga yung tangkay pero yung buong puno buhay, no? Katulad ng halimbawa ng Panginoon sa Romans 11, no? Yung original branch, 'di ba? Pinutol ng Panginoon, 'di ba? Na halimbawa ng mga Hudyo. Tapos tayo po yung nag-grafted, which is against nature. We are wild olive, no? Tapos nag-graft tayo, and then we are sucking the life within the roots, no? Yes. So pwede pala yun, mga kapatid, na kasama ka doon sa puno, pero you are a kind of branch that is not bearing fruit. Meron palang ganon, di ba? So tignan natin, no? May dahilan yan, mga kapatid. Sabi dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Okay? Ano yung taking away? Yun ba pagkawala ng kaligtasan? Hindi.
Yun po yung mga tinatawag na discipline ng Panginoon. Meron tinatawag na pagpapalo ang Diyos, paalala para ibalik yung pong mga nangangawala. Hindi naman ito pagka inalis ka sa puno ay hindi ka na makakabalik kasi ang halimbawa ni Paul sa Romans 11, yung mga inalis, kayang ibalik ng Diyos, di ba? Ang Israel, ibabalik uli. No? Ang sabi ng Panginoon, and then every branch that bears fruit, He prunes. Alam niyo yung pruning, ang puno, hindi yan nagsasalita eh. Pero nasasaktan pala sila. No, according to some botanists, pag pinuprune sila, inaalis yung mga hadlang. No, yung pag pinuprune kasi yan, nililinis yan eh. Meron kasing dahilan kung bakit minsan yung puno, hindi yung branch, hindi nag-shoot forth ng fruits. No? Nililinis sila, pinupruning sila mga kapatid. Ganun pala yun. No? Kinakaliskisan sila mga kapatid. Ang purpose pala nun, that they will bear more fruit. So, ang nangyayari nito, kapag ikaw ay nagbubunga, lalo ka palang kinakaliskisan ng Panginoon para magbunga ka palalo. Imagine mo yon. So, ano po yung simbolo ng nagbubunga ka bilang Kristiyano, pero kinakaliskisan ka pa? No? Supposed to be, ang hinahanap natin, dapat, di ba, Panginoon, i-reward mo ako kasi nagbubunga ako eh. Di ba? Pero hindi pala. Para lalo kang magbunga, lalo kang kakaliskisan na meron pa siyang lalong inaalis sa'yo para ka lalong maging mabungahing Kristiyano. So the more you bear fruits, marami siya ngayong ipaaalis lalo sa'yo, mga kapatid. Yan. Ano po yun? Yung pride, self-centeredness, selfishness, no? Carnal-mindedness, no? Marami yung ating, sabi ng Panginoon na anyone who seeks his life will not find life. But anyone who loses his life for my name's sake will find life. So meron pala talagang sacrifice. Yan yung lundo ng mensahe ko kanina sa church eh. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon nang wala tayong sakripisyo, mga kapatid. Gusto ba ninyo na uupo kayo sa trono at maghahari kayo ng 1,000 taon kasama ng Panginoon na hindi man lang kayo nagpagal sa paglilingkod sa Kanya? Gusto ba ninyo yon? Kaya ninyong lunukin? Kaya ba ninyong tignan ng sarili ninyong nakikipaghari tayo sa Panginoon na wala man lang tayong isinakripisyo? Sa tingin ba ninyo karapat-dapat tayong uupo doon? Para bang yung isang sinasabitan ng medalya ng ginto? Sa tingin ninyo worth it siya na sabitan ng medalya na hindi man lang siya nagpagal? Kaya ganito po ang sabi ng Panginoon ni Pablo sa Philippians 3. Ito po, tingnan po ninyo. Ayan, lumalawak na yung pinag-uusapan natin. No? Sa Philippians 3, ito yung sinasabi ni Paul. Oh. Ito yung kanyang pinaka-aim. Ang sabi ni Paul, basahin po natin sa chapter 3 ng Philippians verse 14. Ang sabi ni Paul, I press toward the goal for the prize. May premyo pala at yun yung pinagsisikapan ni Paul. No? Pinagsasakripisyohan ni Paul. No? I press toward the goal for the prize of the high calling. Sa King James ito, ang ganda eh. For the high calling of God in Christ Jesus. So may high calling pala, mga kapatid. At yun ang binubulsay ni Paul. Yun yung ini-aim ni Paul. Yun yung pinagpapagalan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya nga, ito yung kanyang sinabi kay Timothy, sa kanyang huling sulat kay Timothy. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. No? Sa kanyang pamamaalam kay Timothy. 2 Timothy, basahin natin. Ano ba yan? Verse 6. Ito po.
2 Timothy chapter 4 verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. Hindi lang po yan dapat sinasabi ni Pablo, tayo lahat. Di ba? So tayo po ba'y nakikipaglaban sa pananampalataya? Mga kapatid, ha? I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Kinanganan ko ang pananampalataya. May sakripisyo yan. Actually, enumerated ni Paul yung sakripisyo niya eh. No, sa 2 Corinthians chapter 10, di ba? Lahat ng pinagdaanan niyang kahirapan sa paglilingkod niya sa Panginoon, sinabi niya lahat yun, mga kapatid. How many times his life was in peril, di ba? Sa kagutuman, sa kung ano-ano. Mga kapatid, no? Ano ngayon ang kapalit ng lahat ng kanyang paghihirap na ito, mga kapatid? Ito po sinabi niya sa verse 8, finally, this is it. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Eh, paano ka namang puputungan ng korona nang di ka naman nagpagal? Di ba? Meron bang ganon? Kaysa literal, tatanggap ka ba ng medalya ng korona na hindi ka man lang nagpagal, hindi ka man lang nagsakripisyo, wala ka man lang ginawa, di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, di ba, mga kapatid, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. No, kaya nga ang tanong ko sa mga kapatid kanina sa church, magmula nang kayo ay naglingkod sa Panginoon hanggang ngayon, sa dami na ng ating nalasap na kabutihan sa Diyos, ano na yung pinakamatinding isinakripisyo ninyo para sa paglilingkod ninyo sa Panginoon? Ayan. Alam po ba ninyo na tayo, no, nabubuhay tayo sa malayang bansa, kayo dyan, nasa Europe kayo, yung iba na walang umuusig sa atin. Mga kapatid, we don't live in a communist country or in a Muslim country which forbade the practice of Christianity. So tayo ay saan man kayo napadpad na lupain, walang nagbabawal sa atin, hindi tayo inaaresto sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Pero hindi ganyan ang kalagayan ng ibang mga mananampalataya. Kung nabasa ninyo yung istorya ni Richard Wurmbrand, di ba? He was arrested at siya po'y ikinulong ng 12 years at ang kanyang selda sa ilalim ng lupa. For 12 years, wala siyang nakitang liwanag. Mga kapatid, kung hindi lang nagpetisyon ng mga Kristiyano, hindi siya palalayain, no? Mga kapatid, kaya po, actually, bago siya na preso, tapos araw-araw yung malaking speaker, yung trompa, nakalagay sa kanyang selda. At ang paulit-ulit na sinasabi doon na Jesus is a liar. Tinotorture siya, mga kapatid. No? Para kanyang i-recant, i-deny ang paglilingkod niya sa Panginoon. Ganon din ang sinapit ni Brother Yun sa yung Heavenly Man. No? Pero itong dalawang ito, na modern day bayani ng pananampalataya, nung lumabas sila, nag-travel sila sa Europe tsaka sa Amerika, nabasag ang puso nila sa kalungkutan. Kasi nakita nila masyadong spoiled ang mga Kristiyano ngayon. Wala man lang, normal, pagsubok natin, actually, pwede ko sabihin, ang karamdaman hindi naman pagsubok yan. Natural talaga na ang karamdaman darating sa tao, mga kapatid. Pero yung pagsubok na totoo, yung uusigin ka sa pananampalataya mo, yan yun. Kasi normal na ang tao magkakasakit talaga dahil ang ating katawan, ano ito, under curse ito, yung sabi ni Paul, di ba? We groan in this earthly domain that we have. We travail it and groan it in pain because talagang yun ang epekto ng curse, mga kapatid, ng kasalanan. Brothers and sisters. So, yung mga konting inconvenience natin, hindi yan pagsubok.
At minsan may mga self-inflicted pagsubok tayo, yung mga pagkakamali sa desisyon natin. Self-inflicted wounds yan, di ba? Pero yung usiging ka, katulad ng mga mananampalataya noong una, ilan ba sa atin ang dumadanas yan? Kaya ang tanong ko sa mga kapatid, sa inyong paglilingkod sa Panginoon, ano na yung pinakamatinding isinakripisyo natin? Alam niyo ba mga kapatid, sabi ko nga kanina, is anumang bagay na hindi mo pinagpagalan, hindi ito masarap tanggapin. Pag hindi mo siya pinagpagalan, hindi mo siya pinagsakripisyuhan, hindi siya masarap na tanggapin eh. Di ba? Actually, may tawag dyan ng mga Jew, yung evil eye, the sin of an evil eye, or the sin of an evil bread, na kinain mo yung tinapay na hindi ka nagpagal. No? Nakiparti ka ng tagumpay nang wala ka namang ginawa. Nakakahiya yun, di ba? Isipin mo, isa kang duwag na mananampalataya, pero pagdating ng awarding ceremony, unang-una ka pang nandun, nakakala mo kung sino ka, di ba? Masagwa yun, mga kapatid. Ang totoo niyan, sabi ng Panginoon, ni Pablo, honor is given to whom honor is due. Ang tanong, are we worthy of the due reward and the due honor and recognition befitting a believer that has suffered in the name of the Lord, mga kapatid. Kaya po, yung sinabi ng Panginoon kanina dito, balikan natin, no? Sabi ng Panginoon dito, kaya may pruning na sinasabi. So sa John 15, ito po, sabi ng Panginoon, you are already, verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Eh, paano kung di ka nga naliligo ng salita ng Diyos? Malinis ka ba? Yan ang tanong, di ba? O, paano kung neglect mo yung paliligo ng salita ng Diyos? Sa literal, pag di ka naliligo, mangangamoy ka eh. Di ba? O, ganun lang yun. Mayroon tinatawag na unacceptable odor, di ba, na lumalabas sa katawan ng tao pag hindi siya naliligo. Di ba? Talagang isipin mo kung ikaw nakasakay sa aeroplano, yung katabi mo may anghit. Diyos ko po, long suffering talaga yan, mga kapatid. 12 hours ang flight, tapos yun ang katabi. Talaga mai-slain ka by the power of his kilikili. Di ba? Hindi the power of God eh. Di ba? May nai-slain sa ganyan, sa tindi ng, at walang gustong tumabi sa isang taong ganyan, di ba? Kaya, pag ang isang mananampalataya, wala nang paliligo ng salita ng Diyos, pansinin ninyo yung lumalabas sa bibig niya, mga kapatid. No? At mahirap na yan ang palagi mong katabi. Mangangamoy ka, tatalon yung baho sa'yo, mga kapatid. No, kaya sabi ng Panginoon, the reason why you are clean is because of the word, di ba? Which I have spoken to you. Ngayon, ito po ang kanyang warning, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ayan. So, hindi pala pwede na hindi ka nakasugpong sa Panginoon, no? So wala raw kakayanan ang branch, ang tangkay na mag-produce ng bunga by itself. Dahil ang branch, mga kapatid, ay bahagi lang ng puno at kumukuha ng buhay at sustansya yung branch na yun sa ugat na nanggagaling, mga kapatid, sa puno. No? Kaya kung ikaw hiwalay ka sa puno, by itself, a branch cannot bear fruit on its own. No? Kaya sinasabi ng iba, okay lang kahit di ako nagsisimba, okay lang kahit na di ako nagbabasa ng Bible ko, di naman ako gumagawa ng masama. Nagiging self-righteous ka na yan. Binabali mo na yung biblical principle na sinabi ng Panginoon na except you abide in me, ang sabi ng Panginoon, no, you cannot bear fruit. No, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit
of itself unless it abides in the vine. Bakit? Kasi ang buhay ng branch galing sa ugat. Wala siyang sariling buhay ng sariling kanya. Reliant, no, ang branch na yon para makapag-produce ng fruit doon sa ugat, mga kapatid. Kaya nga, alam po ninyo ng tatapyasin ng Panginoon ang Israel, hindi nakaumang sa branch yung yung palakol Tignan niyo kung saan nakaumang ang palakol, mga kapatid. Sa Mateo Kapitulo 3. Ito po ang nangyari. No? Alam niyo kung saan iniumang yung palakol. Dito tayo sa Matthew chapter 3. Umpisahan nating basa sa verse 7. Tignan ninyo. Magkaugnay po ito. But when he saw, si John the Baptist, many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. Therefore bear fruits, bunga, worthy of repentance. And do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones, no? Hindi literal na bato yan. Yan yung mga matitigas ang puso na klase ng tao. And even now, the axe, saan nakaumang ang axe? Yung palakol, is laid to the root of the trees. Ayan. Bakit sa root? Doon nang gagaling ang buhay Kaya, symbolically speaking, namatay talaga ang Israel spiritually. They did not die as a nation, pero spiritually nangamatay sila. Kaya nga tignan ninyo sa Valley of Dry Bones. Sister Aida, Sister Annalise. Diba? Ezekiel 37, anong itsura ng Israel? Diba nasa libingan, buto na lang silang pare-parehas, dried nga diba? They are all dried bones. Diba? At sila ay nasa libingan, lifeless, nakita ni Ezekiel lifeless. Bakit? Kasi iniumang ang palakol dito po sa ugat. Kailan ito naputol? Nagtanggihan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pinutol talaga sila, mga kapatid. Ayan po. At tayo ang ikinabit. No? The axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Diba? Kaya may judgment ang Israel Ang unang judgment nila, yung 70 AD, nung nireject nila ang ating Panginoon. Then later on, maraming sumunod pang tribulation sa bayang Israel because of the rejection to Jesus Christ. Kaya lang, nag-conclude si Paul, di ba? Sabi ni Paul, has God truly abandoned his people? God forbid. Sabi niya, for I myself am a Jew. Hindi daw. Ang sabi ni Paul, kaya silang ibalik uli ng Panginoon. Pero going back to our lesson, mga kapatid, hindi pwedeng ang branch magbubunga ng sarili niya hiwalay kay Kristo. Kaya pag ang isang mananampalataya nakahiwalay sa Panginoon, kahit sinasabi niya pang born again siya, pero hindi nagsisimba, walang ginagawa, walang participation, hindi ka naman pwedeng hiwalay sa katawan ng Panginoon Di ba? Pwedeng nasa malayo ka, pero hindi ka hiwalay. Di ba? Katulad ninyo, nasa malayo kayo, pero hindi naman kayo hiwalay Kasama kayong nakasugpong pa rin kasi sinusubaybayan ninyo Di ba? Gumagawa kayo ng hakbang para hindi kayo maputol sa inyong ugnayan sa Panginoon. Nagsisikap kayo, ginagamit ninyo ang teknolohiya para kayo mismo, mga kapatid, makakain kayo ng salita ng Panginoon. Actually, I commend you all kasi you are actually exerting efforts to nourish at to nurture ang inyong mga spiritual life, mga kapatid. Alright? So, ituloy natin ang basa, mga kapatid. I am the vine, you are the... verse 5 na tayo. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit. Ayan. Bears
much fruit. Hindi ka pwedeng magbubunga ng hiwalay sa Panginoon at hindi basta bunga. Maraming bunga, mga kapatid. Kaya dapat maging fruitful tayo. No? Without me, you can do nothing. Naalala ninyo yung nakita ng Panginoong fig tree na walang bunga, di ba? Kinurse ng Panginoon, di ba? Tapos namatay. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. Ayan, no? Nangaluntoy. Wala ng buhay. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Hindi impyerno yan. Yan yung mga anak ng Diyos na matitigas ang ulo na nadidisiplina, mga kapatid. No? Yung fire dyan, yan po yung fire of discipline coming from God. No? Yan yung pagpapalo ng Panginoon. No? Fiery judgment coming from the Almighty God. Pero hindi natin muna pag-usapan yan dahil ibang anggulo ng pag-uusap yan. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, pag humiwalay ka sa Panginoon, talaga magiging lifeless ka. No? Kaya yung iba, pinagmamalaki nila kahit nawala sila sa paglilingkod, kumakamal ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman ebidensya yun na may buhay ka eh. Kahit sa Satanas, pwede kang pagpalain. Di ba? Kung ang sukatan lang na nasa iyo ang pabor ng Diyos ay salapi, kaya kang pagpalain ni Satanas. Di ba? Hindi lahat ng so-called blessing financially galing sa Diyos. Kasi naalala ninyo ng subukan ng Panginoon, di ba? Ang kanyang ipinangalok sa Panginoon kayamanan. Okay, so kailangan mo ng nourishment. Ano pa po? No, fellowship. Kailangan mo ng fellowship. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. No. May kasabihan nga na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Hindi ka pwede maging Christian na long ranger ka. Na ikaw lang. Hindi pwedeng ganun. Kahit sa mga ministro, hindi ka pwedeng mag-isa ka lang. Diba? Kaya yung sinasabi ng iba, kahit mag-isa lang ako, tatayo ako sa pananampalataya, sa katotohanan. Pag tumayo ka sa katotohanan, hindi ka naman mananatiling isa lang. Dahil meron kang makakasamang tatayo din na kasama mo. Dahil si Kristo hindi naman nag-isa lang. Diba? So ito po. Pangalawa po, maliban sa pinakakain mo sarili mo ng salita ng Diyos, kailangan may ka-fellowship ka. Ito, no? Sa Hebrews chapter 10, 24 to 25. Let us consider one another in order to stir up. Gustong-gusto ko ito. Sa ibang translation, to provoke. To provoke one another in love and good work. So, itong ginagawa natin, nagpapalakasan tayo. Mga kapatid, naririnig ninyo ako, at least kahit na hindi niyo ako kasama, among yourselves, diba, you try to fellowship, circling around the righteousness of God, you are encouraging one another. Diba? No? Not forsaking the assembling of ourselves together. No? Bakit importante ang fellowship? Mga kapatid, mahalaga to kasi sa fellowship, no, nakakarinig ka ng testimony, no, nakakakuha ka ng lakas sa kapwa mo Kristiyano. Nai-inspire ka, mga kapatid, no? Nararamdaman mong hindi ka nag-iisa, may kasama ka. No, sabi nga ng Ecclesiastes, ang isang lubid daw, kung mag-isa lang ang lubid, mahina 'yon. Pero kung may kasama siyang isang lubid pa, no, malakas 'yon. Pero kung tatlo raw yung lubid ay higit na malakas. A threefold binding of a cord is more strong. Yan. No? Kaya nga sabi, hindi magandang nag-iisa kasi wala rin magbibigay init sa'yo. No? Nobody will warm you. Diba? O warm you. No? Hindi M. Nobody will warm you or nobody will assist you. Kaya si Kristo, di ba, nung magsugo siya sa mga disciples by twos. Kasi in case of emergency, na napilayan yung isang kasama, may mag-assist. Pero kung mag-isa ka lang, wala ka namang kasama,
Di ba, paano kung may mangyari sa'yo, di walang mag-aalalay sa'yo, mga kapatid, no? Kaya mahirap yung, wala kang kasama, mga kapatid, no? So, bagay ako, nararanasan ko yan, no? So, minsan mag-isa lang ako, wala akong mabitbit. Kaya lang, talagang lakasan ng loob, mga kapatid, dahil kung minsan talagang wala kang mahugot, no? Na makasama mo. But ang pinag-usapan natin dito, sa Christian life, hindi pwedeng isolated ka. Pwedeng wala kang ka-fellowship. Hindi pwedeng hindi ka umakbang na may makakausap ka man lang na katulad mo na mananampalataya, mga kapatid, no? Kaya kayo dyan sa Lucerne, may mga nakakausap kayo na kasama ninyo, si Sister Agnes, gumagawa rin ng paraan na nakaka-fellowship niya yung ilang mga kapatid natin sa Hong Kong. Kayo lahat, di ba mga kapatid? So, importante ang fellowship because you try to strengthen, no, and exhort one another. Ang sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some. Sabihin, panahon pa ni Pablo, may pala absent na talaga, no? Pero noon pa, may ganito na. Hanggang ngayon, imagine mo yan, as the manner of some is. Ibig sabihin, may talaga nagpo-forsake noon pa. No? So, hindi na ito bago. But exhorting one another. Ayan. Yan po. Diba? Papaalalahanan tayo. Nagpapalakasan tayo. That's part of nurturing. Diba? Binibigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong spiritual na kalusugan. Diba? Oh, yung ibang mga Kristiyano, kung pwede lang magsalita yung kaluluwa nila sa kanila, hoy, dalhin mo na ako sa clinic. May sakit na ako. Minsan, pag sa katawan, antimano, sa doktor ka agad. Pero yung kaluluwa, kasi hindi nagsasalita yung kaluluwa natin Diba? Pero yung katawan, kasi madali mong maramdaman pag may sakit ka kasi may pain. Yung kaluluwa, dahil nasa loob, madaling i-neglect madaling ignore. Pero hindi mo alam, meron ng yun. Katulad ng dahon, nag-iiba na yung kulay niya, mga kapatid. No? So, hindi mo pwedeng sabing Kristiyano ka and you neglect, no? Ini-ignore mo yung need ng kaluluwa mo na wala yung epekto, repercussion, mga kapatid, no? Meron po, no? So, we have to exhort one another and so much the more. Tignan nyo ito. Almost 2,000 years ago, sinabi na po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating mahal na Apostol Pablo. Hindi dapat lalo ngayon, di ba? And so much the more as you see the day approaching. Sinasabi nila yan 2,000 years ago, the day approaching. Di lalo mas malapit ngayon. Di ba? Di lalo tayong nagdudumali. Di ba, mga kapatid? Lalo kasi nakikita natin, ang Israelo, gera-gera na dyan. Ano ba ginagawa natin? Nakikita natin na yung prophecy nagiging reality, mga kapatid. Pero ano ang epekto nito sa atin bilang Kristiyano? Yan ang tanong. Di ba, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, ano na ang mga sinakripisyo natin? Kasi malapit nang babalik ang Panginoon, ano na ang mga ginawa mo? Yan ang tanong. Ano na ang mga ginawa natin sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos? Yan ang tanong. Minsan nalulungkot ako. Di ba, pagka pumupunta ako dyan sa inyo, may mga kwento kayo. Uy, mga kamag-anak ko, ang dami kong tinulong, kesyo. Hindi man nila. Alam niyo mga kapatid, maling-mali yan Mali ka kasi ng tinutulungan Di ba? Alam niyo yon? Mali-mali di ba? Kasi, unang-una, dapat hindi mo pinaasa yung mga tao na yan. Diba? So kung tayo, nagbubuhos tayo ng ating malasakit, at pagkatapos ang ipinapalit naman sa pagmamalasakit natin, ganun lang. Pag kayo po ay humakbang para kayo makiisa sa gawain ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang investment na binibigay ninyo, mga kapatid, ang return niyan, grabe. Kung kayo ay nakikiisa sa ubasan ng Panginoon, yan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mag-ipon kayo ng kayamanang hindi inaanay, hindi pwedeng nakawin, mga kapatid. No? Nag-iipon kayo ng mabubuting gawa.
no, para sa gawain ng ating Panginoon sa paglilingkod ninyo bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, no? Hindi nililimot, kaya nga sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, no, that you abound in good works because God is not slack and He will not forget everything that you have done para sa Kanya, mga kapatid. Yun po ang sinabi ni Paul. Minsan, nagbublus-blus tayo. Mga kamag-anak ko na yan, tinulungan ko na yan. Binabackbite pa nila ako pa'y lumalabas na masama. O di, matuto ka na. Di ba? Baka nagkamali ka ng paghakbang. Pero pag sa Panginoon niya, hindi ka magkakamali. Last but not the least, mga kapatid, kung ang halaman kailangan niya ng sunshine, di mabubuhay yan pag walang sunshine. Kaya pag yung halaman, nilagay mo sa madilim na bahagi ng bahay, mamamatay yan eh. Pero may mga puno na pwede mong ilagay sa madilim na bahagi ng bahay. Okay lang. Pero karamihan ng halaman, kailangan nila ng sunshine, kailangan na aarawan sila. Mga kapatid. Sino yung araw na yun? Hindi ang ating Panginoon. Di ba? Basahin natin sa Malakias 4, Malakias 4 para malaman ninyong si Kristo yan. The Son of Righteousness with healing in His wings. Alright. Malakay 4 verse 2. But to you who fear my name, the Son, hindi man S-O-N, S-U-N, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. No? May sinabi pa ganito si Paul sa Romans chapter 8, we have to walk in the Spirit. Mga kapatid, basahin po natin dito sa Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk. Hindi sinabing upo, walk according to the flesh. You do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ano yung ibig sabihin ng walking in the Spirit? Lumalakad kang mayroong multo kang kasama? Hindi. Walking in the Spirit means nilalakaran mo ang katuwiran ng Diyos, naaarawan ka, mga kapatid. Sabi nga nila, the best exercise, hindi man jogging eh. The best exercise is walking. At ang pinakamagandang oras na lumalakad ka, naaarawan ka 6 to 7. Yun daw, yung araw na yun, yung tama ng araw na yun. Vitamin D yan eh, mga kapatid. So you have to walk, mga kapatid, na maaarawan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama mo siyang lumalakad, mga kapatid. You walk with Christ, you walk in the Spirit, para ma-nurture natin ang spiritual life natin. No? At alam niyo, pag ang isang mananampalataya, healthy yan, malakas ang immune system, hindi yan basta-basta nagkakasakit. Diba, no? Hindi yan basta-basta nagkakasakit. At kung magkasakit man, madali niya ma-overcome yung sakit niya kasi malakas ang immune system niya. Ganon din po sa isang mananampalataya. Yung atin pong spiritual immune system, kailangan po malakas. Kasi hindi naman tayo immune sa sakit. Yung immune system natin, defense natin yun. We are not excused, we are not immune to trials and tribulations. Pero ang kagandahan po nito, mga kapatid, if you maintain your spiritual well-being, no, sound ang iyong spiritual life, mga kapatid, I assure you, I tell you, hindi ka masyadong apektado kahit may bumubulong-bulong sa'yo, no? May mga negative na sinasabi sa'yo, hindi ka apektado. Your ability to absorb attack ay malaki. Hindi ka kaagad, hindi ka basta-basta na, alam niyo, bigyan ko lang, magtatapos ako in 5 minutes. Alam niyo, yung mga boxer pagka nag-train, ba meron silang ka-sparring partner? Yung ka-sparring partner nila, no,
hindi po sumusuntok yun nag-hold back siya. Pag sumuntok yung kasparing partner nila, parang totoo na yun na may kalaban sila. Ibig sabihin po, may training, then may actual fight. Di ba? May training eh. Ngayon yung training nila mga kapatid, napakahirap nun. Di ba? Makita ninyo pag nag-training si Manny Pacquiao, talagang yung kanyang bodega eh, ginaganong-ganon di ba ng kawayan? Di ba? Para tumigas yung kanyang bodega, yung kanyang belly, kasi tatamaan ng suntok yun eh. Yung training mahirap eh. Di ba? Pero kailan nagpi-pay off yung training mga kapatid? Pag you are in an actual situation. Doon na nagpi-pay off yung training eh. Di ba? Kahit lang yung fire drill, yung mga nag-undergo ng military training, mahirap yan. Pero kailangan nilang mag-undergo ng training kasi yung training nila na yun, they will need it. It will pay off when they are in actual battle. Di ba? Kaya pagdating ng training, mga kapatid, masakit eh. No? At talagang dadaan ka sa katakot-takot na hirap, no? Pagka militar ka, lalo yung Navy SEAL. Napakahirap niya, no? Atleta. Alam niyo ba yung isang Olympian nag-train yan 6 na taon? Para lang for one shot at the gold medal. Imagine niyo yung thousands of hours, no? Every day yan magti-train, he will perfect everything for one shot. Only for one shot, no? Sa gold medal. Maraming sacrifices yan. Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinasabi ng kanyang trainer, mga kapatid. Actually, ginamit din po na example yan sa Philippians chapter 2 na you try to discipline your body. No? Wala raw atleta na lumalaban na hindi siya nagdidisipline sa kanyang sariling katawan. And therefore, pag ikaw atleta ka, 'di ba? Hindi mo pwedeng sundin ang gusto mo. May trainer ka eh. 'Yun ang masusunod. Alam niya kung ano ang dapat mong gawin. No? Hindi ka pwedeng magmalaki sa coach mo, mga kapatid. Kaya nga may coach, gina-guide ka niya. Wala nang ibang matinding coach kung hindi salita ng Diyos. Diba? Ito yung coach natin. Sasabihin niya sa'yo kung anong kailangan mong gawin. Tinitrain ka, mga kapatid, no, ng salita. Sa umpisa, parang masakit pakinggan ng Word of God eh. Diba? Pero you will appreciate no, the benefits ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Lalo na kung disiplinado tayo, may disiplin ka ng pagbabasa, may disiplin ka ng pananalangin, may disiplin ka ng pag-ayuno, may disiplin ka ng pakikinig ng pangangaral. Maaaring sabihin mo, nakakatamad, wala akong panahon. But kung meron kang disiplina na ibinibigyan mo ng oras ito, you will realize in the end, it will pay off. Pag pumasok ka sa pagsubok, pag pumasok ka sa maraming mga trials ng buhay mo, yung lahat ng binigay mong panahon para manatili kang malusog, mga kapatid, sa spiritual nourishment mo, it will pay off in the end. Doon mo ma-realize, salamat talaga, hindi ako nagpabaya. Kasi kung nagpabaya ako, baka na-knock-out na ako ng pagsubok ko eh. Pero dahil hindi ako nagpabaya, di ba mga kapatid, dumaan ang pagsubok, nakayanan ko, salamat sa Diyos. Kaya itong ginagawa natin, mga kapatid, lahat ng pagsisikap na ginagawa natin, parang training ito, it will pay off in the end. It will pay off because there will be an exam. Parang estudyante, another metaphor, another example. Parang estudyante lang yan. Pag pumasok ka sa klase, tutulog-tulog ka, hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-aaral ng leksyon mo, pag-uwi mo ng bahay, hindi ka nag-study, pagdating ng exam, wala kang sasagot. Sa buhay natin, may exam, may test, T-E-S-T. Test, di ba? There is a test, there is an examination para malaman kung nasaan ka na. Di ba? Ang exam is a determinating factor whether you are leveling up. Di ba? Your knowledge is leveling up. Yun ang purpose ng exam. Para malaman ng teacher, talaga ba nag-aaral to? Di ba? Yung marka mo, it will not deny. Di ba? Kung nag-aaral ka nga, nagbigay ka ng panahon, pero kung ang isang estudyante, tatamad-tamad, wala siya makukuha magandang grado, pero kung dinisiplina niya yung sarili niya, di ba? Yung hirap na ginugol niya sa pag-aaral,
Iniwanan niya muna yung mga lakwatsa, yung mga telebisyon, yung kung ano-ano mga extracurricular activities na yan. Dinisiplina niya yung sarili niya. Mga kapatid, ginugol niya sa pag-aaral. Pagdating ng exam, hindi yan tinutuluan ng pawis na nanginginig sa takot. Hindi, handa yan. Pag sinabi ng teacher, let's have a quick test right now. Ay, hindi yan nanginginig. Handa yan. Bakit? Nag-aral eh. Diba? Hindi siya nagpabaya. Ganon din po sa buhay Kristiyano, mga kapatid. It will pay off in the end if we are able to discipline ourselves in all aspects. Alam mo, sa lahat ng buhay, may disiplinang involved, mga kapatid. So, in closing, I'll say, let us not forget na hindi lang tayo katawan. If we are concerned about our physical well-being, we have to give more concern to our spiritual well-being. Mga kapatid, because the real you is not what I see now. The real you, the real man, sabi ni Barbanam, that drives this life is the man inside, not the man I see in the mirror. Alright? Because the man I see in the mirror is the reflection of the real man inside. Ang totoong driver daw ng buhay natin, yung kaluluwa natin. Kaya pag pinabayaan mo yan, para yung dahong nalalantan. Kaya may kanta yung asin, tayo'y mga dahon lamang sa isang matatag na puno, isang ating pinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Diba? Alam niyo yung kanta ng asin? Kaubay dahong nalalantana. Diba? So kung hiwalay ka sa Panginoon, talagang malalanta ka. Nandyan din yan sa Proverbs chapter 1. Kailangan tayong itanim by the river, and if you are planted by the river, ang sabi ng Biblia, your leaves will not wither away. It will stay alive and fresh, and whatever you do will prosper, mga kapatid. So God bless you all. I hope na we take time, we discipline ourselves, and this time, we have to live a balanced life. Hindi lahat puro trabaho, hindi lahat puro physical. Balancing-balanse, mga kapatid, ang ating buhay. Kailangan binibigyan natin ng oras talaga ang relasyon natin at ugnayan natin sa Panginoon. Because negligence and neglect, mga kapatid, no, it will result into a disastrous Christian living, mga kapatid. So God bless you all, and I pray you have a beautiful week ahead of you, and let us press on because our redemption is drawing nigh. Heavenly Father, I pray, Lord, na ang amin pong pinagsaluhan ngayong gabi ay nakatulong sa aking mga kapatid. I pray that our fellowship, Lord, is a big blessing to them, because I know that we are situated in different parts of the world, but we're thankful, Father God, that we can be connected through this medium of the internet, Lord, and we can feast upon thy table through the word of God that you have given us, Lord, and therefore we have no excuse, Lord, not to be fed and not to partake of the bread that we so badly need, especially in these challenging times, Lord. We can be barraged by so many negativity, Lord, in the news, around us, at work, Lord, people we talk to, Lord. So many negative things are in the air, Father God, but we can only find refuge and positive thoughts, Lord, hallelujah, through thy word and in the fellowship with the saints, Lord. So, Father God, pagpalain po ninyong bawat isa. Help us to overcome the trials, the tests, the temptations that will come our way every day, Lord. Help us to walk in thy righteousness, Lord, and may you all find us faithful, fruitful in our service and walk with you, I pray. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 So, maraming salamat po. Thank you. Good night. Salamat, Pastor. Salamat. Pastor, thank you.
Good evening, good day to everyone. Go ahead. Cedric, sa lahat. Baka po next week wala po tayo kasi nasa San Mateo po ako. Okay po. Okay, Pastor. Opo. Okay po. God bless. Okay. Salamat po. Salamat po.